Good morning everyone! Today is Monday. Nakakapanatag talaga ng loob yung gigising ka sa umaga, makikita mo yung mga anak mo naglalaro, masaya at walang mga sakit. Anyway, wala nga palang pasok si daddy ngayon, kaya niyaya ko siyang mag-video kami dahil magluluto siya ng kare-kare. At ayan nga, minekos-mekos na ni daddy yung karne, tapos pinakuluan niya na din. Naghugas naman yan siya ng kamay bago magluto, tsaka huwag kayo mag-alala, hindi naman kayong kakain, kami naman. Char! Tinutunaw na rin niya yung atsuete, pampakulay sa kare-kare. Pagkatapos nung kumulo na yung karne, nakikita ko inaalis niya yan. So sabi niya, kailangan daw talaga yung alisin kasi dumi-dumi daw yan. Sabi nga pala ni daddy, kapag daw ikaw ang magluluto, ikaw rin daw ang masusunod. Depende kung anong strategy or process ang gagawin mo. Marami kasi dyan madesisyon, dapat daw ito yung sunod, ito yung unahin, ganito dapat. Anyway, hinugasan niya na nga pala yung mga gulay dyan. Meron siya dyang pechay, baguio beans, at saka talong. Ayan yung ilalagay niya. So gaya nga ng sabi ko kanina, kapag ikaw ang magluluto, ikaw ang masusunod. So kung trip mong lagyan ng talbos at luya ang kare-kare mo, eh bahala ka. Naulan-ulan nga pala sa amin ngayon, hindi ko alam kung may bagyo or talagang masama lang yung panahon. At in fairness nga naman talaga sa mga nangangampan niya, eh walang ulan-ulan sa kanila. Sayang nga, hindi na naman kami makakaboto ngayong taon. Sa Manila kasi kami nakarehistro. Di bali magpapalipat na lang kami dito. Naghiwa na nga pala siya dyan ng bawang tsaka sibuyas. Medyo dinamihan lang niya kasi ilalagay niya yung kalahati sa bagoong or uyap kung tawagin dito sa probinsya. Kamag-anak yun ng ginamos. For sure ako, alam yan ng mga taga-probinsya. Pasensyahan nyo na nga pala yung boses ko. Medyo ngongo ako magsalita. Sinisipon kasi ako ngayon. May mga nilalakad at inaasikaso kami sa Cebu City. Eh kung minsan naaabutan ng ulan sa biyahe. Sabi ko nga, si daddy na magsasalita. Kaso nahihiya talaga siya. Mahiyahin kasi. Buti nga pumapayag yun na video-videohan ko siya. Sabi ko katuwaan lang naman. Hihimayin niya na nga rin pala yung mga gulay dyan. Luto na nga yung karne, kaya tinanggal niya na sa kaldero para masimulan niya nang magluto naman ng uyap. Ganito nga pala yung itsura ng uyap na sinasabi ko or bagoong dyan sa Manila. Lalagyan lang niya ng kamatis, bawang at saka sibuyas. Hinugasan niya na nga rin pala yan bago lutuin kasi medyo maalat. Amoy na nga yung uyap at ang sarap-sarap ng magkanin. Nagtanong nga yung asawa ko kung paano daw ginagawa yung uyap at saka ginamos. Tapos niloko namin siya, sabi namin inaapak-apakan yun. Pero joke lang naman yun. Tapos pinipilit ko siyang tikman. Okay naman yung lasa para sa kanya, kaso naaalatan lang siya. Kasi yung bagoong sa Manila, same-same lang din naman sa uyap sa probinsya. Kaso medyo mas maalat lang talaga yung uyap. Tapos ginamos naman, hindi niya talaga kilala kasi wala naman yan sa Manila. Nakakakain lang kami niyan kapag may kamag-anak na galing sa probinsya or kakilala na galing sa probinsya na nagbibigay sa amin ng mga ganyan. At habang nag-aantay nga tayong maluto yung niluluto ni daddy, binuksan muna namin yung dumating na parcel. Grabe, 5 days din pala to bago ma-deliver dito. Umorder nga pala ako sa Shopee ng steel organizer, 5 layer yan, color white. Bala ko yung paglagyan ng mga damit namin, ipapakita ko na lang kapag naayos ko na. Naisip ko, yan na lang yung paglalagyan namin ng mga damit kaysa naman bumili pa ako ng drawer. Pag naka-drawer kasi, kalkalang malala. Unlike kapag nakalagay sa ganyan, madali mo lang mahanap, tapos madali mo lang din kunin. Bali, pangalawang order ko na pala yan. Kulay black 4 layers yung una kong in-order, purposely for kitchen. Tapos, ang ganda ng quality at ang dali niya pang i-assemble. Hindi ako nagbebenta niya na, sobrang satisfied lang talaga ako sa quality ng product, kaya umorder ulit ako. Tapos, kulay white naman. Yung una ko palang in-order, which is 4 layers, is 800. Tapos, ito namang 5 layers na kulay white, 1,000 naman yun. Kasama na yung shipping fee nun kasi medyo pricey yung shipping fee dito sa Cebu. Wala lang, for you to have an idea lang naman if ever na gusto nyong umorder. Anyway, pinapalambot na pala ng daddy dyan yung mga gulay kasi itatoppings niya yan later on sa kare-kare. Hindi niya kasi directly hinahalo sa kaldero yung mga gulay. Mahilig nga palang magluto yung asawa ko, kaya pag wala siyang pasok sa work, siya yung nagluluto dito sa bahay.
Nagsaing na rin nga pala ako para kapag nakaluto na, kakain na lang kami. Diyos ko mga mi, amoy na amoy pa lang, nakakagutom na talaga. Excited na akong kumain ulit ng kare-kare. Last kain ko pa ata niya, nasa Manila pa kami. Ayun ka na. Okay. Sige, isa mo lang. Okay. Dapat nakakain ako dito. Kain ka na. Ayun. Yung plato niya. Yata. Alit mo daw yung ulam ni, ay luto ni Daddy. Sure. Niloloko nga pala namin dyan yung kapatid ko kasi araw-araw niya sinasabi na magda-diet siya. Tapos araw-araw din niya sinasabi niya next time na lang. Tapos sinisisi niya pa si daddy kasi daw nagluluto daw ng masarap. Nga pala, bunsong kapatid ko nga pala yan sa amin na nakatira. Hindi ko po yan kasambahay. Hindi po namin yan kasambahay or taga-alaga ng anak ko. Wala po kaming kasambahay. Kapatid ko po yan, bunsong kapatid.